totoo nagbibigay ng update. Never fake, laging buo sa Department of Education. Say my say, kwento ng mga pagbabago, walang paya, always on display. Real sa mga issue, hindi na. Hello, good morning mga kahamis. Nagbabalik ang inyong lingkod, The Kahamis Vlogs. Dito naman sa ating bagong pag-uusapan, bagong video. So, merong kinalaman ito sa career progression. So, isa din ito sa hinihintay ng mga kaguruan. Yung ma-promote, yung mga nagtatagal na dyan sa Teacher 3. Lahat naman siguro tayo kailangan nating ma-promote. Kasi lahat tayo ay binibigay natin yung ating mga best para sa bata. Maging globally competitive individuals itong mga batang ating natuturuan sa loob ng classroom. Ngayon, tara, pag-usapan natin ang lumabas na DepEd Order number 20 Series 2024. Ito ay inilabas noong December 20, 2024. Entitled Guidelines on the Recruitment, Selection, and Appointment to Higher Teaching Positions. Alright, so wala po dito yung guidelines on the recruitment for Teacher 1 because Teacher 1 ay meron po silang separate DepEd Order. Ito yung DepEd Order number 7, Series of 2023. So yun po ay para lang sa mga Teacher 1 applicants. So ito po, na DepEd Order number 20, ito naman po yung ginagamit para po doon sa mga gustong ma-promote to Teacher 2, Teacher 3, Teacher 4, Teacher 5. Ito na, papasok na dyan yung career progression. Andito na siya sa DepEd Order number 20. Pero bago tayo mag-umpisa, mga kahamis, baka naman po pwede ako makihingi ng konting suporta sa inyo. Pwede po bang ang ating video, paki-like, share, subscribe, and hit the notification bell below para po palagi kayong updated kung sakaling mag-upload po ako ng mga video. Maraming salamat po mga kahamis. Tara, diretso na tayo. Without further ado, let's go! Okay, so andito tayo, tingnan natin. The Department of Education issues the enclosed guidelines on the recruitment, selection, and appointment to higher teaching positions in the elementary and secondary level and including senior high school. This order provides for a systematic and competency-based process of recruitment, selection, and appointment that is anchored on the standards for teacher quality as defined in the Philippine Professional Standards for Teachers, or also known as the PPST, and is consistent with the principles of merit, fitness, competence, equal opportunity, transparency, and accountability pursuant to the DepEd Merit Selection Plan, MSP, as stipulated in DepEd Order number 19, Series of 2020. It aims also to ensure that the organization and its human resources can respond to the challenges and opportunities of the 21st century with focus on the delivery of quality, accessible, relevant, responsive, and inclusive basic education. Okay, so that's very clear. Kailangan na daw nating sumabay sa 21st century. Okay, so kailangan natin na unti-unting maging modernized ang ating educational system dito sa Pilipinas. So, that's good. Okay, so andito na nga tayo sa guidelines on the recruitment, selection, and appointment to higher teaching position. So, let's proceed with the scope. This policy provides guidelines to Human Resource Management Officers or HRMO, Human Resource Merit Promotion and Selection Board, appointing officers, authorities, teacher applicants, and other stakeholders on the systematic process of recruitment, selection, and appointment to natural vacancies in the higher teaching positions in the elementary and secondary levels, including senior high schools in the department. We have here Teacher 2, Teacher 3, Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, and Teacher 7 positions. So, Teacher 3 up to Teacher 7, ito yung mga nadagdag na positions sa DepEd. Ito na yung mga tinatawag na proficient level. Okay, yung Teacher 1 to Teacher 3, sila yung mga beginning teacher. Basically, itong Teacher 4, Teacher 5, 6, 7, may dati na tong positions. Ito yung mga Head Teacher 1, Head Teacher 2, Head Teacher 3, and Head Teacher 4. But, bakit daw kinonvert yung head teacher into teacher 4, teacher 5, teacher 6, and teacher 7? It is because of teaching and non-teaching related positions. So ito kasing head teacher, sila yung created positions, sila yung nagsisilbing principal or school heads doon sa mga maliliit na schools na located sa mga malalayong lugar. Sila po yung nagsisilbing principals. Sila yung school heads. Pero ngayon, gagawin na nilang teacher 4, teacher 5, and teacher 6, teacher 7. Kasi dito,
sa career progression from teacher 1 up to Master Teacher 1. So, doon mo dapat alamin. Kumbaga, we have that time frame for us to decide kung alin ba pagdating sa dulo, aling daan o ang ating tatahakin. We have freedom to choose kung gusto ba nating maging guro talaga. We are going to go with Master Teacher 2, ayan, Master Teacher 3, Master Teacher 4, and they're the new positions ngayon. Sa Master Teachers, we have the Master Teacher 5. Doon ka, kung gusto mong nasa loob ka lang talaga ng classroom at nagtuturo ka and doing additional work for Master Teachers. But if you are planning to be a school head or a principal as the administrator of the school, ang pipiliin mo ay yung administrative or non-teaching positions na. Pupunta ka na ng Principal 1, Principal 2, Principal 3, Principal 4. So, yun yung career progression. Maganda yon. Maganda itong career progressions. Depende lang ito sa mga teachers sa pag-appreciate nila ng progression ng isang guro. Let's now talk about submissions and receipt of application documents. Ito yung mga documents na kailangan natin kung tayo ay mag-a-apply ng promotion. So we have letter A, the letter of intent addressed to the SDS, containing the following information: statement of purpose or expression of interest. Siyempre, letter of intent nakalagay doon na interesado ka na ma-promote as teacher 4, teacher 5, and teacher 6. So learning area or subject group they intend to teach if applicable. So I think this is applicable doon sa ating mga secondary teachers, sa mga high school teachers. Kasi in elementary, wala naman tayo talagang specialization when it comes to subjects. Halos lahat ng subjects tinuturo natin sa elementary. So letter V, duly accomplished PDS, CSC form number 212, dapat may PDS, letter of intent, and then the PDS. Kung makikita po natin dito, meron siyang letter A, B, C, D, E, F, G, so on and so forth. Kapag ibig sabihin po niyan, ay kailangan natin siyang i-arrange in alphabetical order. Ibig sabihin, kung ano yung letter A dyan na nakalagay, yun din po yung mauuna. Yung letter of intent yung nasa front. Siya yung nasa unahan. Sunod, yung duly accomplished PDS coming from the Civil Service Commission. And then letter C, pangatlo, that's the photocopy of voter's ID and or any proof of residency. So this is very important because in the Department of Education, palagi po nating naririnig ang salitang localization. Kung hanggat kaya ng Department of Education na ilagay kayo sa malapit na paaralan na malapit po sa inyong bahay or localized area, ay doon po kayo ilalagay. Kaya kailangan talaga natin dito ng voter's ID and proof of residency para alam nila kung saan kayo mas malapit. Then, next, we have photocopy of valid and updated PRC license or ID. Kailangan, bilang teachers, palagi po dapat updated ang ating mga PRC ID or PRC license. Huwag po yung inabot na ng isang taon bago na-renew yung lisensya nung magpapapromote. Check natin, baka expired na yung mga license natin, renew na po natin. So, photocopy of certificate of board rating. Okay, ito pong board rating na ito yung nakuha yung rating during the LET examinations. Ano? And then, we have letter F, photocopy of scholastic academic record or yung transcript of record, yung TOR, diploma, including completion of graduate and postgraduate unit degrees if available. So, photocopy of TOR nyo, kung hindi pa kayo nagma-masters sa bachelor's degree, ay pwede nyo pong isama dito. But if you are a graduate of masteral, syempre, ilalagay nyo din po dyan yung TOR po ninyo sa inyong master's degree. And then, if you are a graduate of doctoral degree, ilagay nyo din po yung TOR. Okay? And diploma. Okay? So, letter G, photocopy of duly signed service record or certificate of employment, whichever is applicable. So, this you can just go to your SDOs, you can ask for your service record at bibigyan naman po kayo nila ng certification. So, i-photocopy nyo yung service record nyo and then i-post isama po natin sa ating ipapasa. Photocopy lang naman. Photocopy of latest appointment for those applying for promotion. Okay? Latest appointment. Halimbawa, magpapapromote ka for teacher 4
and then yung current position mo ngayon is teacher 2 or teacher 3, ang ibibigay mo pong appointment is yung teacher 3. Huwag mo lang ibigay yung appointment mo nung teacher 1 ka. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung latest appointment. Photocopy of certificate of relevant specialized training or professional development programs. Okay, photocopy po natin yung mga certificates of relevant specialized training. Ibig sabihin ng relevant, dapat relevant po siya in teaching-related process. Kasi kung ang position na pa-promote natin is teacher 4, teacher 5, so nasa teaching positions pa po tayo. Kailangan related lang po sa pagtuturo ang ating ipapasang certificates. We have also photocopy of valid technical education and skills development authority o yung TESDA NCU2, Trainers Methodology Certificate TMC if applicable. Kailangan din kung if meron tayong NCU2, i-photocopy natin at isama natin sa ating ipapasa. So we have photocopy of the required performance rating with at least very satisfactory VS or outstanding rating. Note, the applicant shall submit at most 3 performance ratings depending on the performance requirements per item 25 of this order. The latest performance rating shall cover 1 year complete performance rating period in the current position. Halimbawa, yung ipapasa mo is 3 performance rating depending on the performance requirements. Pero kailangan nakatapos ka na po ng 1 year complete performance rating sa current position mo. Halimbawa, na-promote ka karaang taon into teacher 3 and then kailangan mapapapromote ka ulit ng teacher 4. You need to wait for a 1 year complete cycle. Kaya kailangan matapos mo muna yung isang 1 year complete cycle para meron kang performance rating period doon sa current position mo. Hindi yung nang nakaraang 4 na buwan na promote ka tapos ngayon magpapapromote ka na naman, hindi po yung pwede. Kailangan matapos mo yung 1 year rating period diyan sa current positions mo. Kung ikaw ay teacher 2 na promote ka pa lang ng nakaraang linggo, ay nakaraang buwan, huwag kang magpa-promote ngayon for teacher 3. Checklist of requirements and omnibus sworn statement on the certification on the authenticity and veracity of the documents submitted and data privacy consent form pursuant to RE number 10173. Alright, so ito pong sworn statement natin, itong omnibus sworn statement, basically hindi na po to kailangan kahit hindi po attorney ang magpipirma nito, kahit hindi abogado ang pwede na po. Pwede na pong pumirma dito yung mga higher officials elected to the government tulad ng barangay captain, city mayor, ayan. Attorney pwede pa din. Pero hindi na po siya required na talagang attorney talaga. So pwede po tayong magpapirma ng ating sworn statement doon po sa mga highly positions elected. Halimbawa sa barangay, yung barangay chairman, pwede po tayo doon magpapirma. So mas maganda na ngayon kasi in localization, nagpapirma ka ng sworn statement po sa barangay chairman. Ibig sabihin, the barangay chairman attested o nagpapatunay yung certificate of residency, di ba? Mas maganda yon. So other documents as may be required by the HRMPSB, including but not limited to portfolio for the assessment of identified PPST non-classroom observable indicators. Kailangan din po dyan yung mga portfolio natin. Kaya yung mga portfolio niyong pinagtatapon, hanapin ulit ninyo. Ang tanong kasi, ano naman titingnan doon sa portfolio natin? Doon po hahanapin yung mga NCOI o yung tinatawag nating NCOI, yung non-classroom observable indicator. Doon titingnan sa mga annotations na pinaglalagay po natin sa portfolio natin during the assessment ng ating IPCRF. Performance requirements, so we have the internal applicants, meron po siyang tinatawag na qualification standards. Okay, yung QS ng civil service. Itong QS na to, ito yung parang minimum requirements, minimum qualification ng isang applicant para maka-qualified ka doon sa position na gusto mong applyan. So, ang teacher 2, at least 6 proficient classroom observable indicators at very satisfactory. Okay? Sa NCOI naman, at least 4 proficient NCOIs at very satisfactory. Yan lang yung mga minimum. Kung may 4 kang proficient sa NCOI, you are qualified to apply for teacher 2. Kung magma-master teacher ka naman, kailangan meron kang 21 proficient
COIS at outstanding. Pag master teacher, hindi na pwede yung very satisfactory ka lang dyan sa classroom observable indicators. Kailangan outstanding talaga ka. Masters ka nga eh. Kailangan outstanding. Kung master teachers ka, kailangan ikaw yung talagang makikita nating key teachers over doon sa mga teacher 1 position up to teacher 7. Kasi ikaw yung tinuturing nilang makapagbibigay sa kanila ng mga technical assistance kasi ikaw yung masters, ikaw yung key teachers. Kailangan natin pag-aralan. Hindi din po madali ang trabaho ng master teachers. Madami po silang mga additional work na kasi halos sabihin natin na katulong na po talaga sila ng mga principals in in supervising. Lalo na yung mga master teachers, they are now going to do the observation sa mga teachers kasi sila yung magbibigay ng technical assistance. Yan po yung mga classroom observable indicators. So, check na lang po natin sa memorandum sa DepEd Order number 20, pwede po natin makita yung exact number ng qualification standards ng position na gusto nating applyan. So, ang tanong, Kahamis, ano ba dyan? Pwede pa ba dyan yung tinatawag nating quantum leaf? Ano ba yung quantum leaf? Ito yung hindi ka dadaan, hindi ka magiging ladderized position, hindi ka susunod sa ladderized position. Ibig sabihin, lalaktawan mo yung ibang positions kung ikaw naman ay qualified doon sa mas mataas na position, doon ka na mag-apply. Yes, pwede pa po yung quantum leaf dito sa career progressions. Ino-honor pa po yun ng civil service yung tinatawag nating quantum leaf. Ino-honor nila yung quantum leaf but kailangan lang po ng 3 salary grade ang iyong lalampasan. Hindi ka po pwedeng sumobra sa 3 salary grade. Ibig sabihin, kung ikaw ay teacher 3, ang pinakamataas mo nang pwedeng puntahan ay teacher 6. At kung ikaw ay teacher 2, ang pinakamataas mong pwedeng applyan ay teacher 5. Kasi pag nag-teacher 6 ka, mababiolate mo yung 3 salary grade rule, okay, ng quantum leaf. Kailangan alam natin na dapat 3 salary grade lang tayo. Kaya marami ang nagkakaproblema nung wala pa itong career progressions kasi ang nangyayari, teacher 1, teacher 2, teacher 3. The next position higher than teacher 3 is master teacher 1, which is ilang salary grade yung agwat niya? 5 salary grade yung tinalon po ng master teacher 1 from teacher 3. Tapos na-promote siyang master teacher 1, 5 salary grade ang nadagdag sa kanyang salary. Isipin na lang natin na in the government, every salary grade ay tumataas po yan ng ang pinakamababang pagtaas ng sahod dyan is 2,000 pesos per month. So habang tumataas, nagdadagdag. Tumataas din yung tax. But ano naman yung tax? Ang importante, tumaas yung sahod natin. Tama? Alright, so yun. Kailangan ng quantum leaf ay 3 salary grade lang po ang inyong tatalunan. Klaro tayo dyan ha. Wala nang tanungan dyan ha. Pwede po yung quantum leaf. Hindi po, wag po tayong maniwala na sa career progression, dapat sunod sa teacher 3, teacher 4 ka, yung kumbaga tatapusin mo yung position, kumbaga susundan mo. Pwede pong mag-quantum leaf kasi hindi po siya dito ipinagbawal sa ating DepEd Order number 20. By the way, the civil service also ay looking forward for quantum leaf and the reclassifications. Sa career progression, di ba dati, when we apply for promotion, we are talking with this two kinds para ma-promote tayo. Dalawang klase ng pag-promote sa atin. We have the natural vacancy and then the reclassification. Yung natural vacancy, ito yung pag namatay yung teacher, di ba, mababakante, and then apply tayo, and then pwede tayo doon may palit. Yung teacher, yung nag-retire, ayan. Yung teacher na yung umalis sa serbisyo na teacher, nag-resign, yun yung mga natural vacancy. But dito sa career progression, this is more on reclassification. Why? Kasi tama yung mga pinagsasabi dati that in career progression, this is not a competition between other teachers. This is a competition between your ability, your eagerness to be promoted. Kailangan mong magtrabaho para ma-promote ka. Okay, alalahanin natin. Naalala ko, nung lumabas ito nung December, itong DepEd Order number 20, ang daming nagsilabasan ng mga haka-haka, mga tsorya, mga reactions na bakit naman ang daming requirements, ang daming ipapasa, ang daming mga observable indicators, marami ding non-observable indicators, masyadong mataas yung qualification, masyadong mataas yung standards na binigay ng DepEd dito sa ating career progression plan. So
sabi nga ng iba, nakita ko sa mga post, sabi nila bibigyan nila ng pagkakataon yung mga naging matagal na sa teacher 3 na ma-promote into teacher 4, teacher 5, teacher 6. But they are giving this so many requirements, these difficult points to attain, lalo na pagdating doon sa trainings and then sa mga observable, sa mga indicators, nagkalito-lito yung lahat. If you are going to read DepEd Order 20, siya po ay maganda. Napakagandang plano o guidelines ito para sa ating mga guro. Kasi, grabe naman kayo kung gusto nyo talaga yung teacher 2, 3, tapos promote ka sa teacher 4 nang hindi ka magdadaan ng qualification standard. Wala namang ganun, di ba? All positions in the government and even in a private institutions, they have this qualification standard. Meron silang minimum requirements. Meron silang standards na sinusunod. Hindi po to basta-basta lang, ay, teacher 3 na ako. Sige, next month, papromote na kita ng teacher 4. Hindi po ganun. You need to work for every positions you want to be. So nilagay lang itong teacher 4, teacher 5, teacher 6, and teacher 7 dahil dati, master teacher 1 na. Talagang mag-i-stop ka talaga dyan sa teacher 3 kung hindi, wala ka talagang mga pampakita, hindi ka talaga nagtatrabaho ng maayos at hindi ka nag-a-attend ng mga trainings, hindi ka talaga mapopromote as master teacher 1. And then kung yun na lang talaga yung position, yung master teacher 1 na lang talaga yung position, ang dami yung mag-aagawan doon at mag-a-apply. But using this career progression, meron kang nadagdag na 4 na positions na pwede mong pag-applyan. At kung lahat kayo ay gusto master teacher 1, madi-divide na siya sa 4. Ikukunti na lang yung gusto mag-apply sa position na yun. And you have this biggest chance na ma-promote ka. Ang pinag-uusapan natin dito mga kahamis ay yung chances ng isang guro na ma-promote before mag-retire ang isang teachers. Yun ang pinag-uusapan dito. Hindi po dito pinag-uusapan yung madaling ma-promote. No, hindi po ganon. Ang pinag-uusapan ng binibigay sa atin dito ng Department of Education ay yung big chances ng mga guro na nasa teacher 3 na medyo malapit na po silang mag-retire. Binibigyan sila ng pagkakataon na ma-promote in a higher position like teacher 4, 5, 6, and 7. It's external. Ibig sabihin, ito yung mga aplikante sa position ng teacher 1, sa teacher 2, teacher 3, teacher 4 na outside the Department of Education. Ibig sabihin po, hindi pa sila yung mga permanent teachers na nagtuturo sa DepEd. Hindi pa sila permanent at gusto nila mag-apply to be a permanent one dito sa mga teacher 2, teacher 3. Ito yung mga halimbawa, yung ibang JOs pa, naka-job order pa na nagtatrabaho na maraming nagtatrabaho sa loob ng SDOs, di ba? Administrative staff na gusto din maging teachers and graduate din sila ng pagtuturo. So this is external applicants ang tawag natin sa. During the comparative assessment, HRM-PSB shall observe the following. Convene the applicants in a group to witness the paper evaluation. Ibig sabihin ng convene, the applicants, magkakaroon kayo ng parang a sort of meeting in a group to witness the paper evaluation. Wala na po ngayon yung patago-patago na evaluation. Kailangan po ngayong comparative assessment na po. Kailangan open ranking, ibig sabihin, kita po ng lahat, nakikita nila kung ilan yung puntos ng kapwa aplikante nila at yung puntos nila in public. Kasi lahat po ng aplikante, lahat po sila dyan ay witnesses. So, alam po nila yung magiging puntos po ng kanilang co-applicant at yung puntos nila. Kaya nga po marami minsan ang nagtataka, di ba? May mga nagtataka, may maririnig kayo sa mga aplikante na, bakit siya na-promote? Ako hindi. Mas mataas yung score ko dyan or yung points ko sa kanya. Di ba? Merong ganun kayong maririnig. Hindi naman po yun natin ikakaila. Merong ganong mga wordings na lumalabas sa mga opinion sa mga bibig ng ating mga aplikante. It's because ito po ay open ranking. Ito po ay visible sa kanila at alam nila yung mga puntos na nakukuha po nila at yung puntos ng kanilang co-applicant. Evaluate and compute the points for education, training in hours, experience in years, and performance rating of applicants using the rubrics provided in this order. So, education, training, and hours. Okay. Sa mga training po, ang ilalagay po nating certificates ay yung certificates na merong number of hours. Huwag na po natin ilagay yung mga certificates na mahihirapan po yung HRM-PSB na alamin kung ilang oras ba yon. Kaya dapat yung mga certificates naman ngayon ng mga nagkakandak ng mga training seminars, international o national seminars, ilagay nyo po sa certificates yung number of hours. Kung yan po ay 8 hours or ilang days, maaaring 3
tatlong araw yan, pero yung training pala, half day lang, or hapon lang, gabi lang, kasi online, marami na ngayong trainings na online. So, meron naman na training, gabi lang yung trainings, so, simula ng alas 6 ng gabi hanggang 9. No? How many hours only yung training niya? So, hindi mo masasabing 8 hours yon kasi kukonti lang yon. So, kailangan ilagay yung oras kasi hindi naman huhulaan yan ng ating HRM PSB, ay ito 8 hours to kasi nakalagay dito 1 day, di ba? Hindi ganon. Kailangan yung mga certificates natin ay ilagay kung ilang oras. Lalong-lalo na yung mga nag-online, see to it na yung nag-online, yung mga certificates po ninyo, ilalagay din ng mga provider yung QR code or yung link para ma-check din ng HRM PSB kung legit ba yung seminars, legit ba yung trainings, at legit ba na ikaw ay kasama doon sa attendees. Kasi minsan merong mga trainings na merong QR code and pag in-scan mo yung QR code, andun yung memorandum, andun yung letter, and then andun yung number of hours, andun din yung list of attendees. So, i-check nila kung andun ba talaga yung pangalan mo. Malay ba natin kung in-scan nyo lang yung certificate at inedit yung pangalan, pinalitan nyo, hindi pala sa inyo yung certificates. Merong nangyayaring ganon. Wag tayong magkaila. Merong maraming gumagamit ng ganon. Ano? So, assess the applicant's competencies on the non-classroom observable. Okay. So, doon tayo sa COI. Ito po ay magkakaroon talaga ng observation. Okay. Ito yung mahirap. Ito yung talagang marami nagsabi na papapromote kami pero alam nyo yung ayaw nila sa process, yung observation. Ayaw nila yung ma-obserban sila. This is very important to assess if we are also capable on the position that we are applying. And sa mga teachers, dapat ito yung bagay na hindi natin kinatatakutan. Why? Because we are teachers. We can do classroom observation every day. We can do classroom assessment every day. We can do teaching related process. Okay? Alam natin yung mga trabaho ng isang guro, na ang trabaho natin ay magturo. So kailangan hindi na tayo takot kasi sabihin natin 10 years ka na, 15 years ka na in service, 15 years ka na nagtuturo sa harapan ng mga bata, at 15 years ka na din na obserbahan ng iyong school head, na obserbahan ng iyong master teachers. So, bakit ka pa mahihiya? Huwag ka nang mahiya. For the sake of promotion, gawin mo yan at siguraduhin mong aralin ng mabuti yung lesson para maganda yung classroom observation indicator scores natin. And we have also the NCOI, non-classroom observable indicators. And then we have the BEI, ito yung interviews. Yan, mag-interview pa. Di ba? Titingnan pa yung ating mga portfolio, yung annotation. Dapat maayos pa yung mga annotations natin sa ating portfolio. Hindi po yung kung ano-ano mga reflection lang ang pinaglalagay natin. So, adapt the use of online platform. Yung HRM PSB, they can choose if gusto pa nila ng mga written examination or pwede rin silang mag-conduct ng online platform ng kanilang interview. Pwedeng via online yung interview, pwedeng via online yung examination. Like in the NQuest, sa atin, medyo nag-umpisa na tayo sa NQuest ng 2 years na yung online examination. Nag-exam na sila gamit ang laptop. Yun na po yung NQuest, bagong NQuest examination ngayon sa mga incoming school heads. Principal test na tinatawag natin. Laptop na po yung ginagamit nila. Okay, kaya medyo modern na din tayo. Inform the individual applicants of the result of the deliberation. Pag nag-deliberate po yung HRM PSB, see to it na approve po ng applicants at siya po ay pipirma doon sa IES niya. I-affix ng applicant yung signature na nagbibigay o ibig sabihin, tinatanggap po ng applicant yung kanyang nakuhang assessment point. And then prepare and submit a duly signed result of the comparative assessment to the appointing officer authority. Okay, the appointing officer o authority sa lahat ng mga SDOs ay walang iba lang po kundi ang SDS. The superintendent is the only appointing authority or officers na pwede mag-appoint ng mga promotion sa ating mga teachers. Even the ASDS, wala po siyang power na mag-appoint. Only the SDS. Okay po. And then an open ranking system shall be adopted. Yan, transparency. For transparency, dapat open ranking. Lahat nakikita yung comparative assessment nila. Ang iba nga niya, malaking TV pa ang ginagamit. Nakikita nila doon yung pointings, yung pag-encode sa Excel, sa comparative assessment, nakikita nila. Okay, so criteria and point system for comparative assessment. We have the education. Yan. Magpo-points po tayo dyan sa education, learning and development or training. Okay, ano pa? Experience, performance, PPST classroom observation, and NCOI, yung non-classroom observation, ito po siya. Education, 10 points.
Yan yung mga maximum ha. Training, 10 points. Experience, 10 points. Performance, 30. So, yung classroom observation indicator, 25. And then, we have the portfolio annotations and interview, we have 15. Ito po yung mga increment rate, computation of points per criterion, increment table, education. Sa education po, ito yung mga increment. From can read and write, ito yung basic natin. Qualification level of 1. So, hanapin po natin dito sa education natin kung asan tayo. Halimbawa, may master's degree na tayo pero hindi pa tayo graduate. Siguro, andito tayo sa 30 units earned towards the completion of the master's degree. From 30 units to 33 units. Andyan sa loob ng bracket yan. 30 to 33 units, meron kang 15 na qualification level. Ito naman, increment table for trainings. Increments table for trainings. Yan. Kung ikaw ay kuha ng malaki o halimbawa, naka 64 hours ka ng training, less than 72 hours, 64 to 72, ikaw ay may qualification level na 9. So, incrementable experience, kung ikaw naman ay 5 years na sa pagtuturo, but less than 6 years, so meron kang 12 na qualification level. Rubrics for computation of points for education, training, experience. Ito po siya. Ito yung points na. Ganito po yung ini-input dito. Merong form po nito na i-input po natin yung level ninyo doon and then automatic na lalabas yung points po ninyo. Okay mga kami, so yun lang po muna ang ating pag-uusapan ngayon. Kung may mga additional pa po tayo, gagawin po tayo ng another video para doon po sa continuation ng ating pag-uusap dito sa DepEd Order number 20 series of 2024. Ang una po na muna natin pinag-usapan ay yung mga punto para sa mga qualification ng isang teacher, yung qualification standards na given po ng Civil Service Commission para aware po yung ating mga guro kung pwede ba silang mag-apply o hindi. Sana sa susunod mga kamis, sasamahan niyo po ulit ako sa aking mga susunod pang mga videos na i-upload dito sa aking YouTube channel. Sa lahat po na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe po at hit the notification bell para updated po kayo sa ating susunod pang video. Sa lahat po, maraming salamat sa pakikinig. Ito pa rin ang inyong lingkod, Kamis Vlogs, palagi nagsasabing, I love you all. Bye-bye! Insights, hindi ka mapapayaw Kamado sa lahat ng gawain Laging may kwento, di ka mabibig in food Adventures, buhay ng kabataan Updates, insights, hindi ka mapapayaw Kahamis sa harap ng camera Binubuksan mga issue, di puro drama Department of Education, mga updates na malupit Di lang sa boss, kundi pati sa system Let's reset, pagdating sa food May mga food trips Pinipili mga lutuin, laging masarap Walang skips, chill na moments, adventures pa more Kahamis vlogs, lahat ng tao ay may